Magandang araw sa inyo, Mr. Narrator. Itago niyo na lang ako sa pangalang Justin. Ang kwentong ito ay karanasan po ng aming pamilya noong bagong lipat pa lamang po ako sa bahay na inuupahan namin ng mga panahong yon. Nangyari po ito noong nasa edad 13 anyos pa lamang ako. Dahil hindi magkasundo sina nanay at ang kapatid niyang si Tio Abel, pinaputi ng aming pamilya na umalis kami sa aming baryo. Dahil may sapat na ipon naman noon ng aking mga magulang para makapagsimula kaming magkapamilya, naghanap na lang kami ng mauupahang bahay malayo kina Tio. Nang makahanap nga kami sa ibang baryo sa Karatig probinsya, kaya kaagad nilang pinuntahan ang bahay na yon. Napag-alaman nilang may kalibliban ang naturang baryo kung saan naroon ang naturang bahay. Ngunit hindi nagdalawang isip ang aking mga magulang na kunin iyon. Gayong mas maigi na raw na ganoon nang sa ganon ay matahimik ang aming buhay doon. Umalis na nga kami sa dati naming baryo at tumungo sa baryo kung nasaan kami lilipat. Pagkarating namin doon, medyo hindi lang ako naging komportable, gayong magkakalayo ang mga kabahayan. Tahimik ang paligid kaya may kung anong kabaring namumuo sa aking sistema. Subalit, nang magsimula kaming iayos ang aming mga kagamitan, nawala din naman ang mga nararamdaman ko. Dahil baguhan sa naturang baryo tuwing may oras akong maglibot, ay ginawa ko upang maging pamilyar naman ako sa lugar na iyon. Nagpaalam din ako sa aking ina sa tuwing umaalis ako ng aming bahay para magliwaliwa. Isang hapon nga noon, dahil wala akong ginagawa sa bahay namin, naisipan kong maglibot na naman sa mga bahagi ng baryo na hindi ko pa napupuntahan. Pinuntahan ko noon si nanay at nagpaalam sa kanya. "Huwag ka masyado magpapakalayo ha, at baka may mangyaring masama sa'yo," sabi pa ni nanay. Tinanguan ko na lamang siya bilang tugon at umalis na nga ako sa aming bahay. Nagsimula na ako sa aking paglalakad kahit na hindi ko alam talaga kung saan ako pupunta ng mga sandaling yon. Hindi ko na malayan noon na nakarating na nga ako sa isang maliit na tindahan. Dahil nakuryoso ako kung ano ang ibinibenta sa naturang tindahan, lumapit ako doon. Hindi ko rin kasi inaakala na may ganoon pala doon at hindi rin gaanong kalayuan sa aming bahay. Nang malapit na ako sa tindahang iyon, may lumabas na isang matandang babae. Sa tansya ko ay nasa lagpas 70 na ang edad. Kaagad itong napatingin sa aking direksyon at napangiti. Nakaramdam ako ng kakaiba sa matandang babae pero ipinagsawalang bahala ko na lamang. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad patungo sa tindahan at nang makarating na nga ako doon, tinignan ko ang kanyang mga itinitinda. Napansin ko naman na walang gaanong laman ang kanyang tindahan. Dahil doon napadako ang aking tingin sa mga tinda niyang barbecue. Kaya kaaya-aya ang amoy noon, pero hindi ang kanilang itsura. Nakaramdam nga ako ng bahagyang pandidiri, lalo na nang makita ko ang dugo at isaw na naroroon. "Bibili ka ba, iho? Mukhang bagong mukha ka rito sa baryong ito anang matanda. Bahagya akong napangiti sa kanya at napailing. "Hindi po la, naglilibot lang po ako dito. Bagong lipat lang po kami dito kaya nililibot ko po ang baryong to at nang maging pamilyar naman ako dito." Tugon ko pa sa kanya noon. Napangiti rin ito sa akin kaya nagpasya na lang din ako magpaalam sa kanya. Umalis na nga ako sa bahay namin. Naabutan ko ang aking ina na nagtutupi ng mga damit nila. Nilapitan ko si nanay at tinulungan ko siya sa kanyang ginagawa. "Nay, hindi naman po pala kalayuan sa atin ang tindahan dito sa lugar na to. May nakita po akong tindahan doon na nagtitinda ng barbecue," sabi ko sa aking ina. "Mabuti naman kung ganon at kapag may mga kulang tayong sangkap o pagkain dito sa bahay, pwede tayong makabili doon," tugon naman ang aking ina. Tumango na lamang ako sa kanya bilang pagtugon.
Nang mga sumunod na araw, nagpatuloy na rin ako sa paglilibot sa bagong baryo kung saan kami nakatira. May mga tambayan din akong nadiskubre sa aming baryo kung saan maaari akong tumambay kapag nakakaramdam ako ng pagkabagot sa aming bahay. Ilang beses din akong nagpabalik-balik noon sa tindahan ng matandang babae. Nakalaunan ay nagpakilala nga sa akin si Lola Trinidad. Mabait naman ang matandang babae at sa tuwing kinakausap ko nga siya ay panay ang kanyang pagngiti. Noong magdadalawang buwan na nga kami sa naturang baryo, naging pamilyar na din ako sa paligid at maging sa mga kabahayang naroroon. Hindi ko pa man kilala ang mga kapitbahay namin pero hindi na rin naging mahalaga iyon. Gayong may nakakausap naman ako doon at iyon nga ay si Lola Trinidad. Naging malapit ako sa matanda dahil madalas akong tumatambay sa kanyang tindahan. Iyon nga lang, ni isang beses hindi pa ako nakakabili ng kanyang barbecue. Hindi ko kasi alam pero hindi ko man lang magawang matakam sa pagkaing iyon kahit na mabango naman ang samyo nito. Lola Trinidad, bakit hindi nyo pa rin tinitigilan ng pag-iihaw ninyo? Gayong wala naman pong bumibili minsan. Minsan pang naitanong ko sa matanda. Napangiti ito sa akin bago siya tumugon na. Naging kabuhayan ko na kasi ito, ilang taon na, kaya mahirap ding bitawan. Sa katunayan, hindi naman matumal ang binebenta kong ihaw-ihaw. May mga pagkakataon lang nasa gabi dumadayo ang mga taong bumibili, kaya hindi mo rin naaabutan sa tuwing naririto ka. Nagtataka ako sa sinasabing iyon ni Lola Trinidad. Hindi ko rin alam kung maniniwala ako sa kanya na tuwing gabi ay maraming bumibili sa kanyang tindahan. Naisip ko kasi nga baka sinasabi niya lang iyon para hindi ko ulit siya tanungin bakit nagpapatuloy siya sa pagtitinda gayong walang bumibili. Napatango na lang din ako sa kanya at natahimik. Gusto mo bang kumain ng barbecue? Libre ko na to sa'yo at hindi mo na kailangang bayaran pa. Ani ni Lola Trinidad. Napalunok ako noon ng aking laway dahil nang tignan ko siya, malapad pa ang pangngisi niya sa akin dahilan para makaramdam ako ng kakaibang kaba. Agad din akong napailing sa kanya. Mabuti na nga lang at hindi na ito nagpumilit pa at nakipagkwentuhan na lang din sa akin. Napag-alaman ko nga mismo kay Lola Trinidad na mag-isa na lang siya sa buhay. Nalungkot naman ako nang ikwento niyang namatay ang kanyang buong pamilya at siya na lamang ang natitira. Nagkaroon daw kasi ng trahedya noon ang pamilya nila at sa kasamaang palad ay siya lang ang nakaligtas. Habang nagkukwento nga ang matandang babae, nakikinig lang din ako sa kanya. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng awa sa matanda dahil sa nangyari sa kanya at maging sa kanyang pamilya. Dahil nawiwili ako sa pakikipagkwentuhan kay Lola Trinidad, hindi ko na malaya ng oras. Nang mapansin kong papadilim na ang paligid, nagpasya na ako magpaalam sa matanda. Naalala ko pa ang sinabi niyang kapag gumabi ay maraming bumibili sa kanya. Kaya naisip ko na sanang magpagabi ng uwi. Pero dahil baka pagalitan ako ni nanay, hindi ko na naituloy ang aking balak. Nang makapagpaalam na nga ako sa matandang babae, patakbo akong umalis sa kanyang tindahan. Sa susunod na lang ako magpapagabi ng uwi. Magpapaalam lang ako kay nanay na tutulungan ng matanda kung sakali. Wika ko pa sa aking sarili. Pagkarating ko nga sa bahay namin, tinanong ako ni nanay kung bakit ganoong oras na ako nakauwi. Nawili po kasi ako sa pakikipagkwentuhan kay Lola Trinidad, Nay. Tugon ko sa aking ina. Napatingin sa akin si nanay na parang may gustong sabihin at hindi nga ako nagkamali dahil nagwika si nanay. Anak, tandaan mo. At baguhan lang tayo dito sa baryo. Kilalanin mo munang maigi ang isang tao bago mo pagkatiwalaan ng lubos. Alam mo na, baka nagkataon may mangyaring masama sa'yo. Napailing ako noon at kinuwento lang sa aking ina ang mga napagkwentuhan namin ni Lola Trinidad. Lalo na ang tungkol sa pamilya nito. Kahit na huwag ka masyadong magtitiwala sa mga taong hindi mo kilalang lubos. Sabi pa ni nanay, kaya hindi na ako umimik pa.
Ipinagpatuloy ko naman ang pagpunta noon sa bahay ni Lola Trinidad sa tuwing wala akong ginagawa sa bahay namin. Hindi rin ako magawang pigilan pa ni nanay dahil maging si tatay ay hinahayaan lang din akong pumunta sa tindahan ng matanda. Malimit pang sabihin ni tatay kay nanay na hindi naman kalayuan ang pinupuntahan ko, kaya hayaan na ako at wala na silang dapat pang ipag-alala sa akin. Sa tuwing nasa tindahan naman ako ni Lola Trinidad, madalas na nakikipagkwentuhan lang ako sa kanya. Tumutulong din ako kapag may gawain siyang kailangan ng tulong. Nang lumaon nga, napansin kong parang hindi na nagbebenta ng ihaw-ihaw si Lola Trinidad. Kaya nagtanong ako sa kanya. Tuwing gabi ko na lang nilalabas ang mga paninda ko. Gayong gabi rin naman na pumupunta ang mga bumibili. Tugon nito sa akin. Napapaisip na talaga ako noon kung totoo nga ba ang sinasabi nito. Gusto ko man sana siyang tanungin kung sino-sino ang bumibili sa kanya. Pero hindi ko na rin nagagawa pa dahil sa tuwing nagiging tungkol doon ang aming usapan, nililihis niya ito. Kaya naisip kong baka ayaw niyang mapagkwentuhan ang tungkol sa bagay na yon. Nakuryoso talaga ako noon pero pilit ko na lang na pinipigilan ng aking sarili na alamin kung totoo ang sinasabi ni Lola Trinidad. Hanggang sa isang beses, dahil wala kaming uulamin ng gabing yun, naalala ni nanay na may barbecue sa tindahan ni Lola Trinidad. Kaya inutusan ako nitong bumili doon. Tinanong pa niya ako kung sasamahan ako pero umiling na lang din ako. At sinabi sa kanya na ako na lamang ang pupunta roon at bibili. Tumango lang noon si nanay at ibinigay sa akin ang pera at di bateryang ilaw namin. Kinuha ko naman iyon at saka umalis na ako sa aming bahay. Naglakad na nga ako patungo doon sa tindahan ni Lola Trinidad. Binilisan ko ang aking paglalakad noon upang makabalik kaagad ako sa aming bahay. Hindi ko inaasahan nga noon na habang naglalakad ako, nakarinig ako ng mabibilis na mga pagyabag. Tipong may naghahabulan kaya nagpalingalinga ako sa aking paligid. Ganoon na lang ang pagtataka ko, gayong naririnig ko pa rin ang ingay ng mga pagyabag. Ngunit wala naman akong nakikitang kakaiba sa aking paligid. Kinabahan pa ako noon ngunit ipinagsawalang bahala ko na lamang at nagpatuloy pa rin ako sa aking paglalakad. Gayong kalaunan ay nawala din naman ang ingay na yon. Nang medyo malapit na nga ako sa tindahan ni Lola Trinidad, bahagya pa ako napatigil nang mula sa aking kinaroroonan. Tanaw na tanaw ko ang maraming tao sa tindahan ng matandang babae. Nagdadalawang isip din akong tumuloy noon dahil bigla akong nakaramdam ng kakaibang takot sa hindi ko malamang dahilan. Tumigil nga ako sa aking paglalakad at nananatili na lang munang nakatayo doon habang nakatingin sa tindahan ni Lola Trinidad. Pinatay ko na rin ang aking ilaw at nang hindi nila makitang may tao sa aking kinaroroonan. Ilang minuto akong nakatayo doon nang mapansin kong may mga nagsisidatingan pang ibang tao. Nagmamadali pa ang mga ito na parang ayaw maubusan ng barbecue na tinitinda ni Lola Trinidad. Sa loob ng halos 5 minutong pananatili ko doon, mas tinumog pa ang tindahan ng barbecue. Labis ang pagtataka ko noon pero hindi ko naman magawang makalapit. Nanonood lang din ako ng mga susunod na mangyayari hanggang sa hindi ko inaasahan na may mapatingin sa aking direksyon. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba iyon o alam nilang may tao sa kung saan man ako nakatayo. Nakaramdam ako ng takot ng ilan sa kanila ay nakatingin na sa akin. Dahil doon, imbis na magpatuloy sa tindahan ng matanda at manatiling nakatayo doon, patakbo akong tumakbo, pabalik sa aming bahay. Napalingon pa nga ako bago tuluyang makalayo doon at hindi ko na alam kung namamalikmata lang ba ako nang mapansin kong nagbabaga ang mga mata ng mga taong naroroon. Kinilabutan ako ng gusto at binalot ng takot ang buo kong sistema. Mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo hanggang sa makauwi ako sa aming bahay. Oh, bakit ka tumatakbo? Anong nangyari sa'yo? Bungad na tanong kaagad ni tatay sa akin. Dahil hinihingal pa ako ng mga panahong yun, hindi kaagad ako nakatugon sa aking ama. Nagdalawang isip pa ako na sabihin kay tatay ang aking nakita.
dahil hindi rin naman ako sigurado sa aking mga nakita. Wala po kasing barbecue si Lola Trinidad, naubos na po. Sabi ko na lamang kahit na ang totoo ay hindi ako nakapunta doon dahil maraming tao ang naroroon sa tindahan ng matanda. Hindi ko na lamang sinabi sa aking ama ang tungkol sa nangyari sa akin ng gabing yun dahil naisip ko na namamalikmata lang din ako sa aking mga nakita. Nang gabing iyon matapos nga naming maghapunan, nagpasya na lang kaming magpahinga kaagad. Habang nakahiga nga kami sa kama, hindi mawala sa isipan ko ang nakita ko ng gabing yon. Hindi ko kasi akalain na hindi nga nagsisinungaling si Lola Trinidad sa sinabi niya na sa tuwing gabi ay marami ang bumibili ng kanyang barbecue sa kanyang tindahan. Ang ipinagtataka ko lang noon ay kung bakit dinudumog siya ng maraming tao at saan nanggagaling ang mga ito. Dumagdag din sa isipin ko noon kung ano ang narinig kong mabilis na mga pagyabag at kung namamalikmata nga lang ba ako sa mga aking nakita na nagbabaga ang mga mata ng mga taong naroroon. Tao ba talaga ang mga yun? Tanong ko pa sa aking sarili dahil sa labis kong pag-iisip. Kalaunan naman nakatulog na din ako dahil hindi ko na nakayanan ang antok na aking nararamdaman. Nang mga sumunod na araw, hindi na muna ako pumunta sa tindahan ni Lola Trinidad. Sa tuwing naiisip ko kasi ang nangyari ng gabing yun, ibang takot ang aking nararamdaman. Nagtataka naman noon si nanay kung bakit hindi na ako gaanong umaalis ng bahay. Kaya ang idinahilan ko na lamang ay tinatamad akong lumabas. Hindi na rin ito nagtanong ng iba pang dahilan kung bakit hindi ako pumupunta kay Lola Trinidad. Halos isang linggo din akong hindi nagtungo sa tindahan ng matanda hanggang sa isang hapon, inutusan ako ng aking ina na bumili ng asin at kalamansi. Gayong kailangan niya ang mga iyon sa kanyang lulutuin. Nakalimutan niya kasing bumili sa bayan, kaya wala na akong nagawa kung hindi ang sundin siya. Pumunta ako noon sa tindahan ni Lola Trinidad upang bumili ng asin at kalamansi. Nang magtanong ako sa matanda kung may ibinebenta siyang ganoon, tila pagalit siyang tumugon sa akin. Wala akong ibinebentang ganon. Ipinagtataka ko ang naging kilos ni Lola Trinidad noon dahil bukod sa tila galit siya nang sagutin ako, para din siyang naging balisa nang marinig ang salitang asin at kalamansi na aking bibilhin. Hindi na rin ako nagtagal noon sa kanyang tindahan at kaagad ding umalis dahil pakiramdam ko matalim ang pagtitig niya sa akin. Nang lingunin ko nga siya ay hindi nga ako nagkamali dahil nakatingin siya sa akin na parang kakainin niya ako ng buhay. Sa takot ko sa kanya, mabilis akong tumakbo pa uwi sa aming bahay. Sinabi ko naman kay nanay noon na walang tindang kalamansi at asin si Lola Trinidad. Nagbika pa itong bibili na lamang sa bayan kapag tutungo ito doon. Hinayaan ko na lang din noon ang aking ina at pumasok na lang ako sa aking silid. Simula noon natakot na nga ako na bumalik sa tindahan ni Lola Trinidad. Hindi ko rin alam kung bakit pero may kung anong kutob ako na may kakaibang itinatago ang naturang matanda. Hindi ko na nga sana pagtutuunan ng pansin ito ngunit nakuryoso na rin ako tungkol sa kanya. May kung anong naguudyok sa akin na matyagan ang naturang matanda, lalo na ang kanyang tindahan na dinutumog ng mga tao tuwing gabi. Isang gabi nga noon, nagpasya akong mangmatsyag sa tindahan ni Lola Trinidad. Titignan ko kung maraming ulit tao na pupunta roon na bibili sa kanya. Sakto ring maliwanag ang buwan ng gabing yon, kaya hindi ko na kailangan pang magdala ng ilaw. Naglakad ako sa patungo sa tindahan ni Lola Trinidad. Habang naglalakad nga, nakarinig na naman ako ng mga mabibilis na pagyabag na tulad ng narinig ko noong gabi na yon. Nagpalinga-linga ako pero wala akong nakita. Nakaramdam ako ng takot noon pero hindi ako tumigil sa aking paglalakad. Tulad ng gabing yon, bigla ring nawala ang mga ingay na iyon. Labis na ang pagtataka ko kung sino o ano ang may gawa noon. Nang medyo malapit na nga ako doon, imbis na dumiretso ay naghanap ako ng mapagtataguan.
Sa kabutihang palad ay may puno ng mas malapit na tindahan ni Lola Trinidad, kaya doon ako pumwesto. Tulad ng gabing yon, marami ulit ang mga taong naroroon. Tila nagsasaya pa sila habang kumakain ng barbecue ni Lola Trinidad. Sarap na sarap din ang mga ito sa kanilang kinakain, kaya pinapanood ko sila habang nasa ganoong sitwasyon. Nananatili akong tahimik noon sa aking pinagtataguan hanggang sa may iilan pang dumating sa tindahan ni Lola Trinidad. Hinay-hinay lang kayong lahat. Hindi kayo mauubusan ngayong marami akong tinda ngayong gabi. Sigaw pa noon ni Lola Trinidad sa mga taong naroroon, dahilan para maghiwalayan o maghiyawan ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit ganoon sila kasaya ng mga oras na yon, lalo na nang malaman nilang maraming tinda si Lola Trinidad. Hindi ko inalis ang mga tingin ko sa kanila. Walang ano-ano. Nakamoy ako ng malansang samyok ng hangin. Napatakip na lang ako sa aking ilong dahil parang maduduwal ako. Hindi ko gustong makagawa ng kahit na anong ingay ng gabing yon, dahil baka mahuli ako ni Lola Trinidad. May kung anong kutob kasi ako na may kakaibang nangyayari sa kanila ng mga oras na yon. Nasa ganoong estado nga ako nang may mapansin ako sa mga taong naroroon. Kinilabutan ako ng husto nang makita kong nagsisimulang magbago ang kanilang mga anyo. Nagbabaga rin ang kanilang mga mata at sa isang pagkisap mata ko, kitang-kita ko ang iilan sa kanila ay naging dampuhalang mga aso. Hindi kaya sila ang may mga gawa ng mabibilis na pagyabag na naririnig ko kanina at maging ng gabing yun? Marahil ay nag-uunahan silang makarating dito sa tindahan ng matanda at nang makabili kaagad sila ng tindang barbecue ni Lola Trinidad. Bulong ko pa sa aking sarili. Napaisip ako noon kung lahat ba ng mga tao roon ay katulad ng nakita ko. Napatanong din ako sa aking sarili kung anong uri ng mga nilalang sila, gayong hindi ko pa alam noon na mga aswang na pala ang mga to. Dahil naging abala ulit ang mga tao doon, nagkaroon ako ng pagkakataon para makaalis doon nang wala silang kaalam-alam. Mabilis akong tumakbo pa uwi sa aming bahay. Sa takot na baka may makasunod o may makahabol sa akin, hindi na ako lumingon pa hanggang sa makarating na nga ako sa bahay namin. Dali-dali akong pumasok sa aming tahanan at tumiretso sa aking silid. Hindi ako gaanong nakatulog ng gabing yon dahil sa kakaisip sa aking mga nakikita. Nakaramdam din ako ng takot dahil baka may mga nakakita sa akin at nakilala ko. May mga ingay kasi akong naririnig sa labas ng bahay namin, kaya naisip kong baka may mga malalaking aso na nagbabantay sa labas ng aming tahanan. Kinaumagahan, nang magising nga ako, saktong wala si nanay at tanging kami lang ni tatay ang naiwan sa bahay. Nagpunta kasi sa bayan si nanay upang bumili ng asin at kalamansi, maging ng aming bigas. Kinausap ko noon si tatay at may itinanong ako sa kanya na labis na nagbigay sa kanya ng dahilan para magulat. Tay, ano po bang tawag sa mga isang tao na bigla na lang nagbabago ng anyo? Halimbawa po, naging malaking aso ito na mayroong nagbabagang mga mata. Napatingin kaagad si tatay sa akin habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi rin marahil inaasahan ito ang magiging tanong ko sa kanya. Bakit mo naman natanong na? Bakit may nakita ka ba? Tanong naman ito sa akin. Hindi pa muna ako tumugon sa naging tanong niya sa akin. Pinilit ko siyang sagutin muna ang aking tanong sa kanya, kaya napabuntong hininga ang aking ama. Wala na rin itong nagawa kung hindi ang tugunin ako. Marahil mga aswang ang taong yon. Sa mundong ito, sila lang kasi ang may kakayahang magpalit ng anyo, na kahit na anong uri ng hayop ang nais nila. Pwedeng aso, pusa, baboy, o kung ano pang pwede nilang gayahin. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang sabi ni tatay. Hindi kaagad ako nakapagsalita at pakiramdam ko ay bumilis ang tibok ng aking puso. Sa wari ko noon ay parang namumutla ko dahil sa takot na namumuo sa aking sistema. Hindi po ba kapag aswang ang kinakain po nila karne at laman loob ng mga hayop o kaya tao?
Tanong ko pa kay tatay na tinanguan naman ito. Mas nadagdagan pa ang takot ko noon dahil doon. Nagtaka ang aking ama bakit naitanong ko iyon sa kanya, kaya napatanong din siya sa akin. Bakit nak? May nakita ka bang ganoon? Tanong nito sa akin. Napatingin ako kay tatay at nagdadalawang isip pa sana na sabihin sa kanya ang mga nakita ko. Naisip kong baka pagalitan ako nito dahil umalis ako ng bahay na hindi nagpapaalam. Pero nang maisip kong posibleng manganib ang buhay namin kapag itinago ko sa kanya, napabuntong hininga ko at kinuwento kay tatay ang lahat ng nakita ko simula ng gabing inutusan ako ni nanay na bumili ng barbecue kay Lola Trinidad hanggang sa nangyari sa akin ng nakaraang gabi. Nang matapos kong ikwento iyon sa aking ama, natahimik siya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya pero nang magwika siyang sasamahan siya sa tindahan ni Lola Trinidad, kinutuban ako sa gagawin ni tatay. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin namin doon at sinabi niya sa akin na aalamin din niya ang totoo, lalo na sa tindang barbecue ng matandang babae. Kinahapunan nga noon, mag-alas 6 na ng gabi, nagtungo kami sa tindahan ni Lola Trinidad. Saktong may nakalatag na ihaw-ihaw sa kanyang tindahan. Nang makalapit kami sa kanya, todong ngiti pa ang matanda nang tanungin niya si tatay kung ano ang bibilhin. Hindi naman nagdalawang isip ang aking ama na sabihin kung ano ang bibilhin niya. Kumuha siya ng 3 stick ng dugo at saka 5 isaw. Iniluto naman iyon ni Lola Trinidad at nang maluto nga ay ibinigay niya na sa amin. Padilim na rin ang gabi ng mga oras na yon. Kinuha ni tatay ang binili namin at saka nagbayad sa matandang babae. Paalis na sana kami noon ngunit may nakita kaming 3 tao na patungo sa tindahan ni Lola Trinidad. Nagtataka kaming pareho ng aking ama, gayong may dalang malaking banga ang mga taong iyon na pinagtutulungan pa nilang kargahin. Isang matandang lalaki at 2 kasing edad ni tatay ang may dala ng naturang banga. Habang papalapit sila, hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kaba. May kung anong kutob ako na may kakaiba sa banga na dala nila. Umalis na lamang kami noon ni tatay at ipinagsawalang bahala ang aming mga nakita. Habang naglalakad nga kami pauwi ng bahay, napatanong ako sa aking ama kung ano ang gagawin niya sa binili naming barbecue kay Lola Trinidad. Nang sabihin ko kasing iyon ang magiging ulam namin sa gabing yon, mariing tumanggi si tatay at sinabing hindi namin uulamin iyon dahil ayaw niya at may iba pa siyang planong gawin sa pagkain na yon. Hindi nga lang niya sinabi kaagad hanggang sa nakarating na kami ng bahay namin. Inutusan ako ni tatay noon na kumuha ng kutsilyo at kalamansi sa aming kusina. Sakto rin kabibili lang ni nanay kaya marahil marami kaming kalamansi noon sa bahay. Nang maiabot ko kay tatay ang kutsilyo at kalamansi, hiniwa iyon at ipiniga sa barbecue na binili namin sa tindahan ni Lola Trinidad. Bigla namang umusok ang naturang pagkain at walang ano-ano, umalingasaw ang nakakasulasok na amoy nito. At ganoon na nga lang ang gulat ko nang makita ang kapirasong karne iyon na nabubulok. Napaduwal din ako dahil may mga maliliit na uod iyon. Kaagad na kinuha iyon ni tatay at inilibing sa likod ng aming bahay. Noon din sinabi sa akin ni tatay na aswang ang mga taong bumibili sa tindahan ni Lola Trinidad at kumpirmado iyon base na rin sa naging resulta ng paglalagay nito ng kalamansi sa biniling barbecue. Hindi ako makapaniwala dahil doon. Nagtanong pa si tatay na sa tuwing gabi raw ba maraming tao sa tindahan ni Lola Trinidad, kaya napatango ako. Ganoon nga po ang sabi niya sa akin noon. Marami daw pong bumibili sa tindahan niya tuwing gabi. Sabi ko pa kay tatay. Napatango-tango naman noon ang aking ama. Marahil ang banga na nakita natin kanina, may laman iyon. Marahil asawa at anak niya ang taong iyon na nagbibigay sa kanya ng ibebenta niyang karne. Wika naman ni tatay. Umiling ako at sinabi sa aking ama na patay na ang pamilya ni Lola Trinidad base sa kwento niya noon sa akin.
Subalit ayon naman sa aking ama, marahil ay nagsisinungaling lang din ito para pagtakpan ang pagiging aswang ng kanilang pamilya. Dagdag pa ni tatay na baka raw ito pa ang naghahanap ng kanilang mabibiktima para may maibenta sila sa mga parokyano nilang mga aswang. Napakibit balikat na ako noon kay tatay dahil na rin sa nadiskubre namin sa matandang tindera. Napagpasyahan namin mag-ama na bumalik noon upang matyagan ang mangyayari sa gabing yon. Hindi ako tumanggi pa at sumama na nga ako sa aking ama. Nang gabing iyon, nagtatago lang kami sa puno doon kung saan din ako nagtago noon. Tinatanaw namin ni tatay ang mga taong nagkukumpulan sa tindahan ni Lola Trinidad. Napansin naming parang nagsisiyahan sila ng husto dahil sa pagkain ng tindang barbecue ni Lola Trinidad. Walang ano-ano, naghiyawan ang mga ito kaya hindi na namin inalis ni tatay ang mga tingin namin sa kanila. Napansin nga namin na tila nagbabago na ng mga anyo ang mga ito. Ilang sandali pa, tumambad na naman sa amin ang mga naglalakihang mga aso doon. Hinanap pa namin si Lola Trinidad at ganoon na lang din ang gulat naming makita na ito ay iba rin na ang kanyang anyo. Maging ang isang matanda at dalawang lalaki na naghatid ng banga sa kanyang tindahan. Aswang nga si Lola Trinidad. Marahil tama kayo tay, na pamilya niya ang naghahatid ng may lamang banga. Nagsinungaling nga siya sa akin. Marahil katribo din nila ang mga aswang na yan. Sabi ko pa noon kay tatay. Tumugon naman sa akin ang aking ama na marahil ay hindi malabo ang aking naiisip. Nasa ganoong sitwasyon nga kami nang magsiangilan ang mga taong naroroon. Walang ano-ano, nakakakilabot na pag-alulong ang kanilang ginawa dahilan para mapatago kami ni tatay sa aming pinagtataguan. Natakot din kasi noon na mahuli ng mga aswang na iyon dahil alam naming wala kaming laban kung sakali. Nang makarinig kami ng mga pagyabag na papaalis, sinilip namin ni tatay at nakita namin nagsitakbuhan ang mga aswang na iyon. Maging sina Lola Trinidad at ang mga lalaking nakita namin ay wala na rin doon. Ang tanging naiwan doon ay ang banga na dala-dala ng mga lalaking iyon. Nang masigurado namin ni tatay na wala na ang mga aswang doon, lumapit kami sa naturang banga at tinignan kung ano ang laman noon. Dahil may di baterya kaming ilaw, inilawan ni tatay ang laman noon at napaduwalang aking ama dahil sa kanyang nakita. May mga bulok na bahagi ng katawan ng tao natitira sa bangang yan. Wika ni tatay habang napapaduwal dahil sa sitwasyon sa loob ng banga. Hindi rin kaaya-aya ang amoy na naroroon, kaya napatakip ako ng aking ilong. Noong may maulinagan kami mga pagyabag na animoy paparating, pabilis kaming bumalik ni tatay sa aming pinagtataguan. Nang makapagtago kami saktong dumating ang tatlong naglalakihang aso. Napasingot-singot pa ang mga ito sa ere at nagpapalinga-linga sa paligid na parang alam na may taong nanggaling doon. Nanatili kami nagtatago ni tatay habang inihahanda namin ang aming mga sarili. Nakarinig na lang kami ng mga pag-angil noon at ilang sandali pa, muling nagkaroon ng mga mabibilis na pagyabag na papaalis. Nang tignan namin ni tatay ang tindahan ni Lola Trinidad, wala na doon ang banga. Naisip namin na marahil ay kinuha ng mga nilalang at dinala kung saan sila magtitipon-tipon na. Dahil kaming dalawa lang ni tatay ang naroroon, napagpasyahan na lang namin ni tatay na umuwi na sa aming bahay. Naabutan naman namin si nanay na parang balisa at animoy takot na takot. Tinanong namin siya kung ano ang nangyari at nagulat kami sa naging tugon niya. Nalimpungatan kasi ako dahil may naririnig ako mga mabibilis na pagyabag na naguunahan sa pagtakbo. Nakuryoso ako kaya tinignan ko at nahintakutan ako dahil sa akin nakita mga naglalakihang mga aso na mabilis tumakbo at nagbabaga ang kanilang mga mata. Kwento ni nanay na halos mabulol-bulol pa. Inalo naman siya ni tatay at sinabihang wag nang isipin ang tungkol doon. Nanginginig pa rin noon ang aking ina dahil sa takot. Napatanong siya sa amin kung saan kami galing at nagkwento na lang kami kung saan kami nanggaling ni tatay. Nalaki naman ang kanyang mga mata
nang marinig niya ang kwento namin ni tatay. Kailangan natin makalis sa lugar na to sa lalong madaling panahon. Baka manganib pa tayo dito, lalo na at alam nating mga aswang sila. Sabi pa ni tatay. Sumang-ayon naman kami noon ni nanay at napagpasyahan nga nilang kinabukasan maghahanap na kami ng aming malilipatan na malayo sa baryong iyon. Natatakot kaming baka maging kami ay mabiktima pa ng mga aswang na yon at gawing pagkain nila. Kahit nahirapan akong makatulog ng gabing yon ay sinikap ko pa rin makaiglip hanggang nang lumaon ay naging mahimbing na rin ang aking pagtulog. Kinaumagahan ng magising ako, naabutan ko si nanay na parang may kausap sa labas ng aming bahay. Nang marinig ko ang boses ng isang matandang babae, napagtanto kong pamilyar iyon sa akin. Kaagad akong bumangon at sinilip kung sino ang kausap ng aking mga magulang. At hindi nga ako nagkamali nang makita ko si Lola Trinidad. Kung ako sa inyo ay umalis na kayo sa baryo na ito. Huwag nyo ring ipagsasabi ang mga napag-alaman ninyo dahil kahit saan kayo mapunta, sisiguraduhin namin mahahanap namin kayo. Pagbabanta ng matandang babae. Hindi naman nagpatinag ang aking mga magulang at sinabi sa matandang babae na aalis talaga kami sa baryong iyon. Pagkatapos ng naging usapan nilang iyon, umalis na rin si Lola Trinidad. Kaagad namang nagpaalam si tatay na aalis at maghahanap ng bahay namin. Hinayaan namin siya ni nanay at binilinan na lamang niya na wag nang aalis ng bahay dahil baka kung ano ang mangyari sa amin gayong wala siya sa bahay. Tumangulang kami ni nanay at pag-alis nga ni tatay, sinarado na namin ang pintuan at nanatili lang kami sa loob ng bahay. Balisa naman noon si nanay, lalo na at nang papadilim na ang paligid ay hindi pa rin nakakauwi sa bahay namin si tatay. Ano kaya nangyari sa ama mo? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Tanong pa ni nanay na bakas ang pag-aalala at takot sa kanyang boses. Nakasarado pa rin ng maigi noon ang aming bintana at maging ang mga pintuan sa takot na baka makapasok ang mga aswang. Hinintay pa namin si tatay hanggang sa gumabi na ngunit hindi pa rin ito nakakauwi. Labis na ang pag-aalala namin sa kanya ni nanay. Nasa ganoong sitwasyon nga kami nang makarinig kami ng mga pagyabag sa labas ng aming bahay. Naisip namin na si tatay na iyon. Ngunit nang may maulinagan kaming mga angil, natakot kami ng husto, gayong alam naming posibleng mga aswang ang nasa labas at hindi ang aking ama. Nay, kalamansi at asin po. Sabi ko kay nanay, kaya kumuha kami ng kalamansi at asin. Hawak-hawak ko ang lagayan ng aming asin habang si nanay ay naghihiwa noon ng kalamansi. Patuloy pa rin naming naririnig noon ang mga pagyabag hanggang sa bigla naming narinig ang boses ng aking ama. Alam kong nasa paligid lang kayo. Huwag kayong mangas na biktimahin ng pamilya ko. Ngayong handa ako makipagpatayan sa inyo. Sigaw ni tatay. Kumatok din ito ng ilang beses sa aming pintuan kaya pinagbuksan siya ni nanay. Kaagad na pumasok noon ang aking ama at sinarado ng maigi ang aming pintuan. Damihan niyong kalamansi. Sabi pa niya sa amin. Sinunod namin siya ni nanay at nilagay nito sa malaking plastik na bote ang katas nun. Hinaluan niya ng tubig at saka niya ibinigay sa amin ang tigi-isang bote. Maging siya ay may ganoon din at ayon sa kanya, maghanda lamang kami at baka hindi kami titigilan ng mga aswang sa labas ng aming bahay. Tumangulang kami noon at ilang sandali pa nga ang nakalipas. May mga pagyabag na kaming naririnig. Papalapit ang mga ito sa aming bahay kaya batid ni tatay na nagtipon-tipon sila doon. Subalit kahit na ganoon, hindi kami nagpatinag. Nagsisisigaw si tatay noon na wag susubukan ng mga ito na biktimahin kami, gayong hindi siya papayag. Pag-angil lang din ang narinig namin noon sa labas ng bahay namin. Inihanda namin ang aming sarili at nang magpasya si tatay na lumabas na ng bahay, nakasunod lang kami sa kanya. Nang nasa labas na nga kami, maraming mga nagbabagang mga mata doon. Nagulat kami nang biglang sumugod ang isa sa mga aswang na naroroon. Dahil sa ginawa nito, sinabuyan namin siya ng asin at ng kalamansi na hawak namin. Natamaan ito, kaya napahiyaw lang ito
at kaagad ding napatras. Nasa ganoong estado kami nang may biglang lumapit na isang malaking aso. Sa mga mata pa lang nito ay alam kong iyon si Lola Trinidad. Hindi nga ako nagkamali noong magpalit ito ng anyo sa pagiging mabalahibong nilalang. Siguraduhin niyong wala kayong pagsasabihan ng tungkol sa amin. Dahil kung hindi, walang makakaalis ng buhay sa inyo sa baryong ito kapag nanatili pa kayo dito sa mga susunod na araw. Tulad ninyong mga tao, nais lang din naming mamuhay ng tahimik. Hindi kami pumapatay para makakain dahil patay mismo ang aming kinakain. Wika ng matandang babae. Napangisi noon ang aking ama bago ito nagsalita. Wala kaming pagsasabihan tungkol sa inyo. Huwag lamang kayong magtatangkang sakta ng kahit sino sa pamilya ko. Tugon naman ni tatay. Sumang-ayon naman noon ang matandang babae. Bahagya rin itong umatras hanggang sa parang sumenyas lang ito sa kanyang mga kasamahan na nagsialisan na ang mga ito sa aming paligid. Tinanaw lang namin sila noon at nagsitakbuhan papalayo. Nang mawala na nga ang mga ito, para naman kami nabunutan ng tingik sa aming mga lalamunan. Nawala na rin ang takot ko noon dahil alam ko nga wala na ang mga aswang na iyon sa aming paligid. Nang gabing iyon ay nag-ayos na lamang kami ng aming mga kagamitan na dadalhin kinaumagahan. Nang matapos, nagpahinga kami. Ngunit nananatiling gising si tatay dahil nagbabantay daw ito sa aming paligid. Hinayaan na lang din namin siya. Gayong mas maigi ring may gising sa amin dahil baka hindi namin mapaghandaan sakaling bumalik pa ang mga nilalang na iyon. Sa kabutihang palad, hindi na rin bumalik ang mga aswang hanggang sa mag-umaga. Bago sumikat ang araw, nilisan na lamang namin ang bahay na iyon. Kinausap na rin ni tatay ang may-ari noon at wala namang naging problema. Nakahanap naman kaagad siya ng aming malilipatan, kaya ng araw na iyon, lumipat na kami doon. Ganoon na lang ang pasasalamat namin dahil nakaalis kami sa baryong iyon nang walang napapahamak sa amin. Sa bagong nilipatan namin ay sinigurado ni tatay na nasa bayan lang kami naroroon. Natakot na rin siyang sa liblib na baryo ulit kami manirahan dahil baka may aswang lang din tulad ng sa iniwan naming baryo. Naging maayos naman noon ang nilipatan namin dahil matao, alam naming malayo kami sa mga aswang. Pinilit na lang namin kinalimutan ang nangyari sa baryong iyon. Hindi ko nga akalain na sa kagustuhan namin ng tahimik na buhay, ganoon pa ang aming mararanasan. Simula din nun, iniwasan ko na ang mga ihawan, lalo na ang kumain ng kahit na anong klase ng barbecue. Sa tuwing nakakakita kasi ako nun, naaalala ko lang ang nangyari sa amin sa baryong iyon, lalo na ang tindang barbecue ni Lola Trinidad na naging bulok na karne ng mapatakan ng kalamansi. Kapag kasi naaalala ko yon, natatakot ako at nasusuka dahil hindi ko akalaing may ganoon pala. Mabuti na nga lang at hindi ako nakakain noong alukin ako ng matandang iyon na kumain ng tinda niyang barbecue. Kung kinain ko yon, marahil ay nahawaan din ako ng pagiging aswang tulad nila. Magandang araw sa inyo, Mr.